Basa pa ang hangin sa San Isidro, Bulacan, dala ng ambon ng nagdaang gabi. Ngunit sa kanlurang sulok ng pamilihang bayan, isang matapang na amoy lansa ang tumatagos mula sa likod ng pwesto ng isda. Isang patay na hito ang lumulutang sa malaking timba ni Mang Lando Reyes, isang matandang tindero na kilala sa kanyang katapatan at kabaitan. Ngunit sa umagang iyon, ang kanyang karaniwang ngiti ay tila naiwan sa ilalim ng kanyang mesang kahoy. May isang bagay na dahan-dahang tumutulo, hindi tubig, kundi isang likidong may kulay bughaw at matapang na amoy, tila kemikal. Ilang tindera ang nagtakip ng ilong, ngunit walang nangahas magtanong. Tanging si Aling Nena, ang may-ari ng karinderya sa dulo ng palengke, ang nakasulyap sa isang maliit na balutan na dumulas mula sa ilalim ng itim na tela. Nang damputin niya ito, ang nakasusulasok na amoy ay tumusok sa kanyang ilong, dahilan upang mapaatras siya sa takot. Walang nakakaalam na ang umagang iyon ang magiging simula ng isang madilim na lihim na iayanig sa buong pamilihan at magbubunyag sa kabilang mukha ng isang amang nabitag sa pagitan ng katapatan at desperasyon. Ang pagtatapos ng tag-araw sa Bulacan ay dumating na parang isang hiningang matagal na pinigil. Malamig pa ang hangin sa umaga, ngunit nagbabadya na ang sikat ng araw na magiging matindi ito. Sa puso ng bayan, ang pamilihang bayan ng San Isidro ay pumipintig gaya ng dati. Ang mga pasilyo nito ay puno ng mga bati, tawaran, at ang marahang kalansing ng mga timbangan. Sa kanlurang sulok, malapit sa kanal na patungo sa Ilog Angat, nakatayo ang simpleng pwesto ni Mang Lando Reyes, isang lumang mesang kahoy, 2 bangkong kawayan, at ilang malalaking timba na puno ng mga buhay na hito na tamad na lumalangway sa malinaw na tubig. Isang maliit na pisara sa itaas ang may kupas ng sulat, sariwang hito mula matang tubig. Kilala si Mang Lando ng mga tagapalengke, hindi dahil sa dami ng kanyang paninda, kundi dahil sa kanyang magandang pag-ugali. Namumuti na ang kanyang buhok sa may sentido, ang kanyang mukha ay kulay kapeng sinunog ng araw, ngunit ang kanyang ngiti ay magaan. Tila ba palagi siyang may reserbang pasensya sa bulsa ng kanyang damit tuwing umaga. Bago pa matapos ang unang misa sa umaga, ang kanyang lumang motorsiklo ay dahan-dahang gumagapang sa makipot na eskinita sa pagitan ng mga pwesto ng gulay. Ang mga timba sa likod na upuan ay umuugoy, tumitilamsik ng bahagya. Ang mga hito ay lumilikha ng alon sa ibabaw, inilalabas ang kanilang mga balbas. Ang mga taong nag-aayos ng kanilang mga panindang gulay, tokwa, at pampalasa ay lilingon at tatango. Ang umaga ay nagiging kumpleto kapag may bati mula kay Mang Lando. Hindi niya kailanman binilang ang kabutihan. Kapag si Aling Celia, ang tindera ng gulay 2 hakbang mula sa kanyang pwesto, ay naubusan ng barya, mag-aabot siya ng walang pag-aalinlangan. Kapag may suki, isisingit niya ang 2 maliliit na hito. Para sa mga bata sa bahay, sabi niya. Kung may isdang may sira ang palikpik, papalitan niya ito ng walang maraming tanong. Ang kabutihang iyon ay nakakahawa. Ang mga tagapalengke ay tinatawag siya ng may paggalang, Mang Lando, hindi lang basta, kuya. Sa likod ng palakaibigang gawin na iyon, may isang bahay na yari sa sawali sa barangay Matang Tubig na laging naghihintay sa kanyang pag-uwi. Hindi ito malaki, ang mga dingding nito ay yari sa nilalang kawayan. Sa likod nito ay may maliit na palaisdaan na ang tubig ay malumanay na luntian. Sa loob ng bahay na iyon nakahiga si Ariel, ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki, na may mabagal na paghinga. Ilang taon na ang nakalipas nang bumigay ang kanyang mga bato, kaya't naging marupok ang kanyang katawan. Sa tuwing dumarating ang iskediul ng dialysis sa ospital, binibilang ni Mang Lando ang pera na may namumuong luha sa kanyang mga mata. Bihira siyang magdasal ng malakas, ngunit ang kanyang magagaspang na kamay ay laging matagal na nakatakip sa kanyang mukha pagkatapos ng orasyon. Si Aling Nena, ang may-ari ng karinderya sa dulo ng kalsada, ang kanyang pinakamatapat na kaibigan. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang, malutong ang kanyang boses at maliksi ang kanyang mga kamay sa paghahalo ng mga pampalasa. Madalas siyang dumarating ng maaga para umorder ng hito para sa ulam sa kanyang karinderya at para na rin kumustahin si Ariel. Minsan, mag-iiwan siya ng magagandang dahon ng saging, minsan, isang maliit na supot ng mga rekado. Kapag tumanggi si Mang Lando, tatawa siya at sasabihin, babayaran mo na lang ng pinakamaanghang na bagoong. Ang kanilang pagkakaibigan ay walang mga pangako, ngunit tahimik na nag-aalalayan, tulad ng 2 taong alam ang bigat ng pasanin ng isa't isa.
Noong umagang iyon, sa simula ng Setyembre noong nakaraang taon, bahagyang namula ang silangang kalangitan. Ang palengke ay ganap ng gising. Si Rico, ang batang tagalinis, ay nagwawalis ng pasilyo gamit ang walis tingting. Madalas niyang binabati si Mang Lando. Ang kanyang mga biro ay magaan at hindi niya kailanman nakakalimutang alisin ang mga sanaw ng tubig malapit sa pwesto ng hito. Si Ginoong Morales, ang tagapamahala ng palengke, ay naglalakad at sinusuri ang mga pwesto, tinatandaan ang ilang butas sa mga bubong na iyero. Nang madaanan niya ang pwesto sa kanlurang sulok, huminto siya sandali. Ang kanyang tingin ay napunta sa kupas na pisara, pagkatapos ay sa mukha ni Mang Lando na nagbabanlaw ng timba. Nagpalitan sila ng bati. Mayroong tiwala na matagal nang nabuo sa pagitan nilang dalawa, isang tiwalang binuo ng sipag at katapatan na hindi ipinapakita, kundi ginagawa. Sa mga kamay ni Mang Lando, ang simpleng trabaho ay tila isang ritual. Dahan-dahan niyang ibinubuhos ang tubig mula sa galon, tinitiyak na hindi ma-stress ang mga hito. Sinusuri niya ang mga hasang, hinihipo ang makinis at malusog na balat, pagkatapos ay inaangat ang timbangang kahoy, tinitiyak na ang karayom ay babalik sa zero. Bawat maliit na kilos ay naglalaman ng pag-iingat. Ngunit kung may mapanuri, mapapansin nila ang isang bagay sa kanyang mga mata. May isang kislap ng pagkabalisa na dumarating sandali, nawawala, pagkatapos ay bumabalik, tulad ng anino ng ulap na dumadaan sa palayan. Ang pagkabalisa na iyon ay may dahilan. Kailangang magpa-check up ulit si Ariel sa susunod na linggo. Ang doktor sa ospital ay nagsalita ng mahina, binanggit ang isang mamahaling gamot, ang kahalagahan ng pag-iingat sa kinakain, at ang mga posibilidad na nagpaparamdam sa dibdib ng isang ama na tila hinihiwa. Noong gabi bago iyon, matagal na nakaupo si Mang Lando sa kanilang balkonahe. Ang hangin ng tag-araw ay nagdala ng amoy ng tuyong damo at pagod na lupa. Tinitigan niya ang maliit na palaisdaan, nakikita ang bahagyang alon sa ibabaw nito, at iniisip ang isang paraan na hindi niya alam. Palagi siyang umuuwi ng pinakahuli, madalas pagkatapos humupa ang dami ng tao. Wawalisin niya ang sementadong sahig sa ilalim ng kanyang mesa, tatakpan ang mga timba, at aayusin ang telang pantakip. Naniniwala siya sa simpleng kalinisan, malinis na pwesto, sariwang tubig, halal na paninda. Sa mga sandaling tahimik na tulad niyon, ang ingay ng palengke ay mga tira-tira na lamang. May tindera na marahang tumatawa, may batang naghahabol ng tutubi, may pag-awit ng orasyon mula sa maliit na surau sa dulo ng eskinita. Sa gitna ng lahat ng pamilyar na bagay, ang katahimikan ay gumagapang na tila may nais iparating na masamang balita, ngunit hindi pa nahahanap ang mga salita. Dumating si Aling Nena ng mas maaga kaysa karaniwan. Dala niya ang 2 basket ng dahon ng saging. Ani daw sa bakuran ng kapitbahay. Nakita niya ang mukha ni Mang Lando at pinigilan ang isang tanong. Kapag ang 2 matanda ay nagkakaintindihan, alam nila kung kailan mananahimik. Sinabi na lamang niya, siguradong malakas si Ariel. Ang batang yon, may mga matang hindi marunong sumuko. Tumango si Mang Lando, gumalaw ang kanyang mga labi, ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng ingay ng palengke. Isang batang ina na may dalang paslit ang lumapit, humihingi ng katamtamang laking hito. Tinimbang ni Mang Lando. Dahan-dahang gumalaw ang mga isda. Bahagyang tumilamsik ang tubig. Itinuro ng bata ang loob ng timba. Bilog ang kanyang mga mata. Humingi ng isang isda na baluktot ang buntot. Ngumiti si Mang Lando at nagdagdag ng isa pa sa plastik. Biyaya ngayong araw para sa batang lalaki, sabi niya. Tumawa ang ina at nagpasalamat pagkatapos ay umalis. Ang maliliit na kabutihang tulad nito ang pumupuno sa umaga at nagpapadali sa paglipas ng oras. Dumaan si Rico dala ang isang sakong basura. Sumigaw siya ng bahagya, tinawag si Mang Lando at nag-alok na tulungan siyang buhatin ang galon. Magalang na tumanggi si Mang Lando. Hindi siya tumatanggi sa tulong, natatakot lang siyang may ibang taong kailangang magpasa ng bigat na dapat ay siya ang nagdadala. Dumaan ulit si Ginoong Morales, may isinusulat sa isang maliit na kwaderno. Nagtanong siya, kamusta ang benta? May reklamo ba? Magaan na sumagot si Mang Lando, ayos naman po, medyo tumaas lang ang presyo ng patuka. Tumango si Ginoong Morales, tinatandaan sa isip na maraming bagay ang nasa likod ng pangungusap na ayos naman. Habang tumataas ang araw,
ang mga pasilyo ng palengke ay kumikinang sa pawis at sigla. Ang tunog ng tawaran ay umaalingaw sa mga yero. Ang pagsang-ayon ay tinatapos ng isang ngiti, hindi ng pirma. Sa gitna ng kasiglahan, sandaling napatingin si Mang Lando sa malayong pinto sa likod ng palengke. Isang mabilis na sulyap. Tila ba may hinihintay siyang isang bagay o isang tao. Huminga siya ng malalim, inayos ang mga maliliit na pakete para sa mga suking karinderya, at bumalik sa kanyang timbangan. Sa bahay, naghihintay si Ariel. Ang bata na dating puno ng tawanan sa bakuran, ngayon ay maikli at maingat ang mga hakbang. Kapag umuwi ang kanyang ama, uupo si Ariel at makikinig sa mga kwento tungkol sa maselang mamimili, sa inang magaling tumawad na halos ikahiya ng timbangan, sa tinderong lihim na umiibig. Ang maliliit na kwentong iyon ang pumupuno sa maliit na espasyo ng bahay, nagtataboy sa kalungkutan at sakit. Alam ni Mang Lando, tulad ng alam niya kung paano timbangin ang hito, na ang mga tapat na salita ay maaaring maging gamot na hindi nakasulat sa reseta. Nang halos kalahati na ang naibenta, dumaan ulit si Aling Nena, nag-abot ng isang platong kanin na may tirang ulam mula sa kanyang karinderya. Pinilit niyang kumain si Mang Lando bago magpatuloy sa pagtitinda. Nag-usap sila ng magaan tungkol sa presyo ng sili, sa ulan na posibleng dumating ng mas maaga, sa mga bata ngayon na mas gusto ang gadget kaysa sa pagtakbo sa mga kanal. Sa dulo ng usapan, tinitigan siya ni Aling Nena ng matalim sandali, pagkatapos ay umiwas ng tingin, na tila may isasabihing mahalaga, ngunit ipinagpaliban hanggang bukas. Nang araw na iyon, nagsara ang palengke na may manipis na kulay kahel sa kanlurang kalangitan. Ibinaba ni Mang Lando ang trapal, itinali ang itim na tela sa gilid ng mesa, at inangat ang mga timba isa-isa papunta sa kanyang motorsiklo. Ang tunog ng makina nito ay umandar ng mabigat, pagkatapos ay dahan-dahang umalis sa pasilyo. Kumaway ang mga tao. Sinagot niya ito ng isang maliit na tango, dala-dala pa uwi ang isang pag-asang hindi buo, ngunit sapat para sa isang gabi. Sa harap ng bahay na sawali, ang takip-silim ay naging kulay lila. Lumabas si Ariel sa may pintuan. Isang manipis na ngiti. Ibinaba ni Mang Lando ang mga timba at tinitigan ang kanyang anak ng malalim. Sa katahimikan na iyon, may isang pangakong hindi binigkas. Ang pangako ng isang ama na patuloy na tatayo, kahit na umiihip ang hangin mula sa lahat ng direksyon. At nang gabing iyon, nang magsimulang kumanta ang mga palaka sa gilid ng palaisdaan, naupo siya sa balkonahe, tinitigan ang tahimik na tubig. Hindi niya alam na hindi magtatagal, ang katahimikang iyon ay hahamunin ng isang bagay na gumagapang mula sa likod ng mga gawi, mula sa likod ng maliliit na bagay na sa tingin niya ay ligtas. Ngunit para sa gabing ito, niyakap pa rin niya ang simpleng paniniwala. Kinabukasan, babalik siya sa palengke, ngingiti at titimbangin ang mga hito gamit ang mga kamay na hindi nagtataksil. Kasisikat pa lang ng araw nang dumating si Mang Lando sa palengke. Malamig pa ang hangin. Isang manipis na singaw ang lumalabas sa kanyang bibig sa tuwing siya ay humihinga. Ang pasilyo ng palengke ay hindi pa maingay. Tanging tunog ng mga yabag at ang langit-ngit ng mga pintong yero na binubuksan isa-isa. Inayos niya ang kanyang mga timba, inihanda ang timbangan, at isinabit ang itim na tela sa gilid ng mesa gaya ng dati. Ngunit ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang sumusulyap sa daan sa likod ng palengke. May isang pagkabalisa na mahirap itago. Sa mga nakalipas na araw, isang lalaking nakaitim na polo ang madalas na lumilitaw sa parehong oras. Hindi kailanman nagdadala ng paninda, hindi rin bumibili. Mabilis ang kanyang pagdating, mas mabilis pa ang kanyang pag-alis. Alam ni Mang Lando kung sino siya. Bagamat umaasa siyang hindi na darating ang taong iyon, ngunit tulad ng isang anino na alam ang daan pa uwi, narinig na naman ang tunog ng mga yabag mula sa dulo ng pasilyo. Huminto ang lalaki sa harap ng pwesto ng walang bati. Blanko ang kanyang mukha, malamig ang titig. Inilabas niya ang isang maliit na bag mula sa ilalim ng kanyang jacket at inilagay ito sa ilalim ng mesa. Huling padala, Mang Lando, sabi niya ng mahina. Pinapabigay ni Mang Kulas, gaya ng dati. Pagkatapos nito, tapos na ang lahat. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit sapat na para pabilisin ang tibok ng puso ni Mang Lando. Tumango lang siya, hindi nangahas tumingin. Tumalikod ang lalaki at nawala sa likod ng mga gulay na tahimik pa.
Mula sa malayo, si Aling Celia na nag-aayos pa lang ng kanyang mga gulay ay nakita ang likod ng lalaking nakaitim. Nanliit ang kanyang mga mata. Naalala niyang nakita na niya ang parehong tao noong nakaraang linggo. May hindi magandang kutob sa kanyang dibdib. Nang mawala ang lalaki, sumulyap siya sa pwesto ng hito at nakita si Mang Lando na nagmamadaling takpan ng itim na tela ang ilalim ng mesa. Ang kanyang mga kilos ay nag-aapura, hindi tulad ng dati na laging kalmado. Ang hinala na matagal na niyang pinipigilan ay nagsimulang tumubo at maging isang maliit na takot. Pagsapit ng 6:00, nagsimula nang maging abala ang palengke. Dumating ang mga mamimili. Ang ingay ng tawaran ay umalinggaw sa hangin. Sinubukan ni Mang Lando na magtinda gaya ng dati, ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Paulit-ulit siyang sumusulyap sa ilalim ng mesa, tinitiyak na hindi nakikita ang balutan. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang sentido, kahit malamig pa ang hangin. Sa tuwing may lumalapit, pakiramdam niya ay lahat ng mata ay nakatutok sa itim na tela. Dumating si Rico, dala ang walis tingting at masayang bumati. "Magandang umaga, Mang Lando." "Daming hito ngayon ah." Pilit na ngumiti si Mang Lando. "Medyo marami, Rico. Katatapos lang ng ulan, tumaba tuloy ang mga isda." Tumawa si Rico at nagsimulang magwalis sa paligid ng pwesto. Nang yumuko siya, ang dulo ng kanyang walis ay sumagi sa isang bagay na matigas sa ilalim ng mesa. Sumilip si Rico, sinubukang tingnan, ngunit nakaharang ang itim na tela. Magtatanong sana siya, ngunit mabilis na inilipat ni Mang Lando ang isang timba para takpan ang lugar na iyon. "Ingat, Rico. Madaming tubig na natapon." Madulas, mabilis niyang sabi. Tumango lang si Rico, ngunit ang pagtataka ay nanatili sa kanyang isipan. Mula sa maliit na opisina sa dulo ng palengke, tahimik na nagmamasid si Ginoong Morales. Mula nang mag-ulat si Aling Celia ilang araw na ang nakalipas, palihim na niyang sinusubaybayan ang pwesto ng hito. Ayaw pa niyang magbintang kaninuman, ngunit ngayong umaga, ang mga kilos ni Mang Lando ay lalong kahina-hinala. Nagpasya siyang tawagin si Rico mamayang hapon para tiyakin kung ano talaga ang nangyayari sa ilalim ng mesang kahoy na iyon. Pagtanghali, uminit ang palengke. Mataas na ang araw at ang hangin ay pinaghalong amoy ng isda at pampalasa. Dumating si Aling Nena para bumili ng hito para sa kanyang karinderya. Maliwanag ang kanyang mukha, ngunit matalim ang kanyang titig. "Mang Lando," sabi niya ng mahina habang inilalapag ang kanyang basket. Marami nang nag-uusap-usap. May madalas daw na dumarating dito ng palihim. "Totoo ba iyon?" Yumuko si Mang Lando, abala ang kanyang mga kamay sa pagkuha ng isda. "Suki lang po, Aling Nena." "Walang anuman." Tinitigan siya ni Aling Nena ng matagal. "Naniniwala ako sa inyo, Tay. Pero kung may hindi tama, mas mabuting sabihin." Minsan, ang kabaitan ay nakakapahamak din. Sandaling huminto si Mang Lando, ngunit hindi sumagot. Inabot na lamang niya ang supot ng hito na may pilit ng ngiti. Nang papalapit na ang hapon, isinara ni Mang Lando ang kanyang pwesto ng mas maaga kaysa dati. May inilagay siya sa loob ng isang sako, itinali ito ng mahigpit, at isinakay sa kanyang motorsiklo. Ilang tindera ang nakakita, ngunit walang nagtanong. Tanging si Aling Celia ang nagmamasid mula sa malayo, nararamdamang may isang bagay na hindi dapat mangyari. Ang lumang motorsiklo ay dahan-dahang umandar palabas ng palengke. Tinahak ang maalikabok na daan patungo sa direksyon ng Ilog Angat. Ang hangin ng hapon ay tuyo at mainit. Dala-dala niya ang mga timba, ngunit tinitigan ni Mang Lando ang daan sa unahan. Tense ang kanyang mukha. Sa sako sa likurang upuan, may isang bagay na dahan-dahang gumagalaw, lumilikha ng mahinang tunog tulad ng tumutulong tubig. Alam niyang ang biyaheng iyon ay hindi lang basta paghahatid ng isda. Ngunit sa kanyang isipan, iisang imahe lang ang naroon, ang maputlang mukha ni Ariel, nakatingin sa kanya mula sa kama ng ospital. At sa dibdib ng isang desperadong ama, ang takot at pag-ibig ay naglalaban ng walang nananalo. Nang hapong iyon, ang kalangitan ng Bulacan ay nagsimulang kumupas at maging kulay tanso. Isang mahinang ulan ang bumuhos, ginawang madulas at amoy lupa ang daan patungo sa Ilog Angat. Ipinark ni Mang Lando ang kanyang lumang motorsiklo sa likod ng isang kumpol ng kawayan.
Maingat niyang ibinaba ang sako mula sa likurang upuan. Tumingin siya sa paligid, tinitiyak na walang tao. Ang ilog ay tahimik na umaagos, ngunit malalim ang agos nito. Mula sa malayo, ang huni ng mga palaka ay nagdaragdag sa tensyon ng paligid. Dahan-dahan niyang binuksan ang sako. Sa loob nito, may isang malaking timba na naglalaman ng ilang maliliit na plastik na supot. Ang likido sa loob nito ay may kulay bughaw, kakaibang kumikinang sa ilalim ng liwanag ng takip silim. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaangat ang isang supot. Ang matapang na amoy ay agad na sumalakay sa kanyang ilong, kaya tinakpan niya ang kanyang bibig ng isang tela. Ito na ang huli, bulong niya ng mahina. Itinali niya ang supot sa isang mahabang kawayan, gaya ng itinuro sa kanya ng lalaking nakaitim na polo ilang linggo na ang nakalipas. Nang itulak ang kawayan, dahan-dahan itong tinangay ng agos ng ilog, umuugoy sa gitna ng mga alon. Matagal itong tinitigan ni Mang Lando. Ang kanyang mukha ay naninigas, basa ang mga mata. Sa kanyang puso, nagdarasal siya na sana ay gumaling si Ariel gamit ang perang mula sa paghahatid na ito. Bagamat alam niyang ang dasal na iyon ay maihalo ng kasalanan. Lumakas ang ulan. Tinakpan niya ang kanyang ulo ng itim na tela, handa nang umalis sa lugar na iyon. Ngunit mula sa malayo, may isang maliit na liwanag na gumagalaw sa pagitan ng mga puno, isang flashlight. Dalawang anino ang lumabas mula sa likod ng mga palumpong. Ang tunog ng kanilang mga yabag ay mabilis na lumapit. "Huwag kang gagalaw," sigaw ng isang tao. Napalingon si Mang Lando sa gulat. Sa ilalim ng kidlat, nakita niya ang tatlong taong nakaitim na damit, dalawang security guard ng palengke, at isang lalaking nakaunipormeng pulis, si Police Major David Santos. "Mang Lando," ang matigas na boses na iyon ay umalingaw-ngaw. "Anong ginagawa ninyo dito ng ganitong oras?" Nanigas si Mang Lando. Ang kanyang kaliwang kamay ay nakahawak pa rin sa tali ng kawayan na hindi pa niya nabibitawan. Patuloy itong hinihila ng agos ng ilog. "Nagde-deliver lang po ng isda sa suki," sagot niya ng pautal-utal, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa lakas ng ulan. Lumapit si Major Santos ng ilang hakbang. "Sa ganitong oras ng gabi? Dito sa ilog?" Matalim ang kanyang titig. Sumenyas siya sa kanyang mga tauhan na kunin ang kawayan na naanod. Isa sa mga guard ay bumaba sa pampang at hinila ang kawayan. Dalawang plastik na supot ang nakasabit sa dulo nito, buo pa. Nang buksan, agad na kumalat ang nakasusulasok na amoy. Lahat ay natahimik. Tinitigan ni Major Santos si Mang Lando. "Ano ito, Tay?" "Hindi ito isda." Yumuko si Mang Lando, maputla ang kanyang mukha. "Inutusan lang po ako. Hindi ko po alam ang laman." Halos hindi marinig ang kanyang boses, ngunit sa kanyang mga mata, malinaw na mas marami siyang alam. Lalong lumakas ang ulan. Tumaas ang tubig sa ilog hanggang sa matakpan ang ilang bato kung saan sila nakatayo. Kinuha ni Major Santos ang isang supot, tinitigan ang asul na likido sa ilalim ng liwanag ng flashlight. "Mapanganib na kemikal ito." "Sino ang nag-utos sa inyo?" tanong niya ng mahinahon ngunit may diin. Kinagat ni Mang Lando ang kanyang labi. Isang kulog ang bumasag sa kalangitan. "Si Mang Kulas po," sabi niya sa wakas. "Taga-Giginto." Sabi niya, pampataba lang daw ito ng isda. "Kailangan ko po. Kailangan ko ng pera para sa gamot ng anak ko." Huminga ng malalim si Major Santos. "Alam ninyong mali ito." Dahan-dahang tumango si Mang Lando, ang kanyang mga luha ay humalo sa ulan sa kanyang mukha. "Alam ko po, sir. Pero, hindi ko po alam kung paano hihinto." Walang nagsalita sandali, tanging ang tunog ng tubig at ng mga dahon ng kawayan na hinahampas ng hangin. Sumenya si Major Santos sa kanyang mga tauhan na kunin ang ebidensya. Hindi niya inaresto si Mang Lando ng gabing iyon. Sinabi lamang niya ng mahina, "Pumunta kayo sa opisina bukas ng umaga. Ikwento ninyo ang lahat. Huwag kayong tatakas, Tay. Matutulungan pa kayo ng katotohanan." Nanatiling tahimik si Mang Lando. Nang maglakad palayo ang mga pulis, nakatayo pa rin siya sa tabi ng ilog, tinitigan ang agos na nagdadala ng mga huling alon mula sa kawayan. Sa kanyang isipan, ang mukha ni Ariel ay dumaan, nakangiti ng mahina sa kama ng ospital.
Ang kanyang lumang motorsiklo ay muling bumaybay sa madulas na daan. Bawat tilamsik ng putik sa gulong ay parang pagsisisi na dumidikit sa kanyang puso. Sa bahay, tulog si Ariel. Mabigat ang kanyang paghinga. Umupo si Mang Lando sa gilid ng kama, hinaplos ang ulo ng kanyang anak. Hindi niya napigilan ang luhang sa wakas ay bumuhos. Sa labas, hindi pa tumitila ang ulan. Ang ilog angat ay patuloy na umaagos, dala ang mga lihim ng gabing iyon. Ngunit sa dibdib ng isang ama, ang lihim na iyon ay masyado nang mabigat para itago pa. Kinabukasan, alam niyang hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Nang umagang iyon, mabigat ang hangin sa Bulacan. Ang langit ay kulay abo, tila may pinipigilang ayaw ibuhos. Sa bakuran ng istasyon ng pulisya, marahang huminto ang lumang motorsiklo ni Mang Lando. Bumaba siya na may mabibigat na hakbang, dala ang isang plastic bag na naglalaman ng mga papeles mula sa ospital at gamot ni Ariel, maliit na ebidensya para ipaliwanag kung bakit siya nagpadalos-dalos noong nakaraang gabi. Ang mga unipormadong pulis ay naglalakad sa bakuran. Ang ilan ay sumulyap sa kanya, ang iba ay nakilala ang kanyang mukha. Sa silid ng investigasyon, naghihintay na si Major David Santos. Isang simpleng mesang kahoy sa gitna ng silid, 2 tasa ng malamig na kape, at isang makapal na folder na naglalaman ng ulat mula kagabi. Pagpasok ni Mang Lando, tumayo si Major Santos at inalok siyang umupo. Walang magaspang na tono, tanging isang kalmado, ngunit matalas na tingin, parang isang taong mas nais umunawa kaysa humatol. Mang Lando, sabi niya ng mahina. Alam kong hindi kayo masamang tao. Pero ang dala ninyo kagabi ay hindi birong bagay. Iyon ay kemikal na maaaring sumira sa tubig ng ilog at sa mga isda sa buong komunidad. Yumuko si Mang Lando, nanginginig ang mga kamay sa kanyang kandungan. Alam ko po, sir. Pero hindi ko po alam kung paano hihinto. Noong una, akala ko bitamina lang para sa isda. Kailangan ko po ng pera para sa dialysis ng anak ko. Pagkatapos noon, pabalik-balik na sila. Sino ang pabalik-balik? Tanong ni Major Santos. Isang lalaking nagngangalang Jomar. Utusan ni Mang Kulas mula sa Giginto. Sabi niya, ang kemikal ay galing sa isang maliit na pabrika sa Bukeo. Gawa daw ng isang matalinong tao na dati nagtrabaho sa universidad. Sabi nila, pampabilis daw lumaki ang isda at hindi mapanganib. Naniwala po ako kasi kasama din sa usapan ang mga taga-kooperatiba noon. Agad na naagaw ng salitang iyon ang atensyon ni Major Santos. Kooperatiba ng mga mangingisda ng San Roque. Tumango si Mang Lando. Opo. Miyembro po ako dati, pero nabuwag na iyon 2 taon na ang nakalipas. Pagkatapos mabuwag, ginagamit pa rin ang bodega nila sa Giginto. Madalas dumating si Jomar na may dalang mga sako tuwing gabi. Lumingon si Major Santos sa isa sa kanyang mga tauhan na nakatayo sa pinto. Ihanda ang team para sa Giginto mamayang hapon. Suriin ang bodega ng dating kooperatiba. Muli siyang tumingin kay Mang Lando. Handa ba kayong tulungan kami? Kung magsasabi kayo ng totoo, mapoprotektahan namin kayo at ang inyong anak. Sa mukha ni Mang Lando, naglalaban ang takot at ginhawa. Alam niyang huli na ang lahat, ngunit ang pagkakataong itama ang kanyang pagkakamali ay bukas na ngayon. Dahan-dahan siyang tumango. Tutulong po ako, sir. Pero pakiusap, huwag ninyong ipaalam kay Ariel na nahuli ako. Hindi niya kakayanin. Tinitigan siya ni Major Santos ng matagal bago sumagot. Sisiguraduhin naming mananatiling ligtas ang anak ninyo. Nang hapong iyon, isang pinagsamang grupo ng pulis at mga taga-Denor ang nagtungo sa lumang bodega sa Giginto. Ang gusali ay may pader na ladrilyo, tuklap na ang pintura, at kinakalawang na ang pintuang bakal. Nang katukin, walang sumagot. Nang piliting buksan, agad na sumalubong ang nakasusulasok na amoy. Sa loob, 12 ng sako at drum na naglalaman ng asul na likido ang maayos na nakasalansan. Ang ilan ay tumatagas, nag-iiwan ng mansa sa sementadong sahig. Nakakita rin ang mga petugas ng ilang lumang talaarawan na may sulat kamay. Sa isang sulok, isang mesang kahoy ang may mga gamit pang sukat at tira-tirang likido sa mga bote ng mineral water. Sa gitna ng mga papel, natagpuan nila ang isang maalikabok na flash drive. Inilagay ni Major Santos ang lahat sa isang evidence bag.
Sa screen ng laptop sa opisina, ipinakita ng data mula sa flash drive ang isang listahan ng mga padala, palengke ng San Isidro, palengke ng Balagtas, palengke ng Hagonoy. At sa pinakailalim, isang digital na pirma na may nakasulat na si Armando Vicencio. Ang pangalang iyon ay nagpatahimik sa silid. Hindi siya estranghero, isang dating mananaliksik sa larangan ng aquaculture na tinanggal sa trabaho dahil sa mapanganib na eksperimento. Ilang taon na siyang nawawala at ngayon, ang kanyang pangalan ay muling lumitaw sa isang network ng pamamahagi ng nakalalasong kemikal na sumisira sa mga ilog at tradisyonal na pamilihan. Matagal na tinitigan ni Major Santos ang listahan. Si Mangkulas ay tagapamagitan lang, bulong niya. Ang hinahanap natin ay ang taong nasa likod ng lahat ng ito, si Evie Vicencio. Sa isang sulok ng silid, nakayuko si Mang Lando. Narinig niya ang lahat at lalo pang lumalim ang kanyang pagsisisi. Kaya ko pong tumulong, sir, mahina niyang sabi. Alam ko po ang bahay ni Mangkulas. May maliit pa siyang bodega sa likod ng simbahan sa Giginto. Karaniwan, dumarating si Jomar doon tuwing Biyernes ng gabi. Tiningnan siya ni Major Santos ng may paggalang. Kung gayon, kikilos tayo ngayong gabi. Muling bumuhos ang ulan sa labas. Mula sa bintana, madilim ang langit na tila alam na may malaking bagay na naghihintay na mabunyag. Sa dibdib ni Mang Lando, may bagong takot hindi dahil sa mahuhuli siya, kundi dahil ang katotohanang malapit ng lumabas ay maaaring mas madilim pa kaysa sa inaakala niya. Mabilis na dumilim sa Giginto. Isang manipis na ambon ang bumasa sa makipot na daan patungo sa lumang bodega sa likod ng simbahan. Sa kadiliman, ilang sasakyan ng pulis na walang sirena ang dahan-dahang huminto. Pinatay ang kanilang mga ilaw. Tanging ang malabong liwanag mula sa buwan na nakasilip sa likod ng mga ulap ang natira. Sumenya si Major Santos gamit ang kamay. 6 na petugas ang kumalat, ang ilan ay nagmamanman mula sa bakod na yero na halos gumuho na. Mula sa loob ng bodega, may maririnig na mahinang kalansing ng metal at usapan. Sumilip si Major Santos sa siwang ng dingding. Nakita niya ang 3 lalaki na naglilipat ng maliliit na drum papunta sa isang bukas na truck. Isa sa kanila, na may itim na kapote at abong bandana sa liig, ay si Mangkulas. Ang kanyang mukha ay matigas, puno ng mga guhit ng edad, ngunit maliksi ang kanyang mga kilos. Sa tabi niya nakatayo si Jomar, ang binatang nagdala ng mga gamit sa pwesto ni Mang Lando. Ngayon na, sir, bulong ng isa sa mga petugas. Hindi pa, mahinang sagot ni Major Santos. Hintayin nating lumabas ang truck. Ngunit mula sa hilaga, biglang narinig ang tunog ng isang lumang motorsiklo. Lahat ng ulo ay napalingon. Huminto ang motorsiklo sa harap ng bodega. Sa liwanag ng ilaw nito, nakita ang anyo ni Mang Lando na may suot na kupas na kapote, nakayuko sa bigat ng isang sako. Dumating siya gaya ng napagkasunduan, isang pain na sinadyang ipadala para palabasin si Mangkulas. Tao po, mahina ngunit malinaw ang boses ni Mang Lando. Pinapahatid lang po ang huling padala. Lumingon si Mangkulas, nanlamig ang kanyang mukha. Bakit ka pa naglakas loob na bumalik? Hindi ba sinabi ko nang tumigil ka na? Gusto ko lang pong tuparin ang pangako, sagot ni Mang Lando, nagkukunwaring kinakabahan. Pero kailangan ko po ng pera para sa anak ko. Isang maikling tawa ang pinakawala ni Mangkulas. Pera? Akala mo ba palengke ito? Tapos na ang lahat, Lando. Ipapadala na ang mga gamit ngayong gabi sa labas ng probinsya. Lumapit siya, ang kanyang kamay ay humipo sa sako sa motorsiklo. Pagkatapos, nanliit ang kanyang mga mata sa paghihinala. Ano to? Bago pa niya mabuksan, isang malakas na sigaw ang narinig. Pulis! Huwag kayong gagalaw. Sabay-sabay na sumindi ang mga flashlight, tinagos ang kadiliman. Nagulat si Mangkulas, sinubukang umatras, ngunit 2 petugas na ang tumalon mula sa gilid ng bakod. Sinubukan ni Jomar na tumakbo palabas sa likurang pinto, ngunit nadulas sa putik. Mabilis na lumapit si Major Santos, itinutok ang kanyang baril sa kanila. Kamay sa ulo. Ngayon na. Nanigas si Mangkulas, ang kanyang titig ay matalim na nakatuon kay Mang Lando. Ikaw ang nagdala sa kanila dito, ang kanyang boses ay paos, puno ng puot.
Hindi sumagot si Mang Lando. Basa ang kanyang mga mata, ngunit matatag ang kanyang tingin. Gusto ko lang pong huminto, mahina niyang sabi. Sinubukan ni Jomar na manlaban, ngunit agad siyang pinusasa ng 2 pulis. Binuksan ng isa ang truck na halos puno na ng maliliit na drum na may etiketang key fish fertilizer. Nang buksan ang takip, agad na kumalat ang amoy ng kemikal. Isang asul na likido ang tumutulo mula sa isa sa mga drum, nag-iiwan ng marka ng kalawang sa metal. Sinuri ni Major Santos ang mga sako sa sulok. Sa gitna ng mga talaan ng padala, natagpuan ang isang makapal na sobre na may inisyal na Kihi. Ang parehong pangalan mula sa file sa flash drive, Armando Vicencio. Matagal niyang tinitigan si Mang Kulas. Kaya hindi ito maliit na negosyo. Sino si Armando Vicencio para sa iyo? Tense ang mukha ni Mang Kulas, ngunit nanatiling tahimik. Tinitigan siya ni Major Santos ng matalim. Malaya kang magsalita dito o sa korte. Pumili ka. Sa wakas, bumuntong hininga si Mang Kulas. Si Ilchi. Vicencio ang nagsimula ng lahat. Ako lang ang nagpapatakbo. Kailangan namin ng pera, kailangan niya ng merkado. Ang lahat ng tindero ng isda ay mga kasangkapan lang. At sinira ninyo ang mga ilog para doon, tumaas ang boses ni Major Santos. Nalaso ng tubig, namatay ang isda, nagkasakit ang mga tao. Pero sasabihin ninyong negosyo lang ito. Yumuko si Mang Kulas, walang sagot. Lalong lumakas ang ulan. Kumidlat sa malayo. Sinimulan ng dalhin ng mga pulis ang mga suspect sa sasakyan. Tinitigan ni Major Santos si Mang Lando na nakatayo sa harap ng bodega. Salamat, Mang Lando. Kung hindi dahil sa inyo, hindi kami aabot dito. Umiling si Mang Lando. Huwag po kayong magpasalamat sa akin, sir. Pagtubos lang po ito sa kasalanan. Tinitigan niya ang mga drum na ngayon ay tinatakpan na ng trapal. Kung naglakas loob lang po ako noon, baka hindi ganito kadumi ang ilog ngayon. Tinapik ni Major Santos ang kanyang balikat. Ang mahalaga, naglakas loob kayo ngayon. Marami pang taong tulad ninyo ang kailangang malaman ang katotohanan ito. Lalong dumilim ang gabi. Ang konvoy ng mga sasakyan ng pulis ay umalis sa bodega, tinahak ang ulan. Sa likod nila, ang tubig ay dumaloy sa daan, dala ang mga tira-tirang asul na likido na humalo sa putik patungo sa ilog. Ang maliit na agos na iyon ay kumislap sandali bago nawala sa kadiliman. Kinaumagahan, matapang pa rin ang amoy ng kemikal na tumapon noong nakaraang gabi sa giginto. Sa bakuran ng istasyon ng pulis, ang mga asul na drum at sako na nakumpiska ay maayos na nakasalansan sa ilalim ng isang plastik na tolda. Nakatayo si Major Santos sa tabi ng kanyang sasakyan habang tinitingnan ang ulat mula sa kanyang mga tauhan. Si Mang Kulas at Jomar ay nasa selda na. Ngunit isang pangalan sa mga papeles ang hindi nagpatahimik sa kanyang isipan, si Armando Vicencio. Alam niyang hindi pa tapos ang kaso. Ang taong iyon ay hindi lang isang bigong siyentipiko. Mula sa mga datos na nakalap, si Vicencio ay may malawak na network na umaabot hanggang Metro Manila at mga karatig probinsya. Ang kanyang mga produkto ay pumapasok sa mga pamilihan sa pamamagitan ng mga buhay na isda, nakatago bilang bitamina. Kailangan ng isang taong nakakaintindi sa sistema ng distribusyon para magawa iyon, at nangangahulugan itong hindi nag-iisa si Vicencio. Nang hapong iyon, nagdao si Major Santos ng isang saradong pulong kasama ang kanyang team. Sa dingding, nakapaskil ang isang malaking mapa na may mga pulang bilog sa paligid ng Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija. Sa gitna nito, nakasulat ang isang makapal na pangalan, Ricardo Salonga. Isang pangalan na natagpuan sa isa sa mga lumang talaarawan. Naputol na natin ang isang sanga, mariing sabi ni Santos. Pero buhay pa ang ugat. Si Armando Vicencio ay huling nakita sa lugar ng Godian, sa Pampanga. Ayon sa ulat, may isang abandonadong bodega ng dating kooperatiba na ginagamit para sa mga pagsubok. Pupuntahan natin ito ngayong gabi. Isa-isang tumugon ang mga pulis, opo, sir. Si Mang Lando, na ngayon ay pangunahing saksi, ay nakaupo sa likod ng isang sasakyan. Maputla pa rin ang kanyang mukha, ngunit may katatagan na sa kanyang mga mata. Alam niyang ang biyaheng ito ay hindi lang tungkol sa pagbuwag ng isang network,
kundi tungkol din sa pagtubos sa lahat ng kanyang pagkakamali. Ang biyahe papuntang Godian ay tumagal ng halos 2 oras. Madulas ang daan dahil sa ulan noong gabi. Sa gilid ng mga palayan, mababa ang ulap. Huminto ang sasakyan sa dulo ng isang daan ng lupa. Sa malayo, makikita ang isang lumang gusali na may dingding na yero at kupas na karatula na may nakasulat na Kooperatiba ng mga mangingisda ng San Roque. Sumenya si Major Santos na patayin ang mga ilaw. Naglakad sila sa gitna ng matataas at basang talahib. Mula sa isang maliit na bintana sa ikalawang palapag, isang malabong ilaw ang kumikislap. Malinaw na may tao pa sa loob. Idinikit ni Santos ang kanyang likod sa dingding, sumilip. Nakita niya ang 2 lalaki na nakaupo sa harap ng isang mesa na may ilang maliliit na bote at isang laptop. Isa sa kanila ay may salamin at namumuting buhok. Si Ilchi Vicencio. Nandito pa siya, bulong ni Santos. Huwag pa dalos-dalos. Kailangan natin siyang mahuli ng buhay. Ngunit habang papalapit sila, isang malakas na langit-ngit ng pintong bakal ang biglang narinig. Isang pulis ang di sinasadyang nakaapak sa isang kinakalawang na bakal. Agad na namatay ang ilaw sa loob. Narinig ang tunog ng nahulog na upuan at nagmamadaling mga yabag. Takbo sa likod, sigaw ni Santos. Bumukas ang pinto sa likod. 2 anino ang tumakbo patungo sa tubuhan sa likod ng bodega. Hinabol sila ni Major Santos na may hawak na flashlight, kasunod ang 2 pang miyembro. Muling umambon, ginawang maputik ang lupa. Mula sa malayo, nakita si Ilse Vicencio na lumingon habang bitbit ang isang itim na bag. Hinto! Pulis, sigaw ni Santos. Ngunit patuloy na tumakbo si Vicencio, tumawid sa isang maliit na kanal. Sinubukan ng isang pulis na harangin siya ngunit nadulas. Nang 10 metro na lang ang layo, inihagis ni Major Santos ang isang kahoy patungo sa mga binti ni Vicencio. Bumagsak ang lalaki, tumilapon ang kanyang bag sa putik. Agad na hinawakan ni Santos ang kanyang mga kamay. Chay! Armando Vicencio, arestado ka sa kasong pagpapakalat ng iligal na kemikal at paninira sa kapaligiran. Sinubukan ni Vicencio na makawala ngunit pagkatapos ay nanahimik. Hinihingal. Hindi ninyo naiintindihan, sabi niya na may paos na boses. Ang formula na iyon ay hindi lason. Ito ay isang pananaliksik na hindi naintindihan. Gusto ko lang patunayan na tama ako. Sa pamamagitan ng pagsira sa mga ilog at paglason sa mga tao, malamig na sagot ni Santos. Yumuko si Vicencio, dumikit ang putik sa kanyang mukha. Gusto ko lang nakilalanin. Hindi sumagot si Major Santos. Inutusan niya ang mga pulis na pusasan siya at kunin ang itim na bag na nahulog. Sa loob nito, natagpuan ang mga dokumento, ilang bote ng asul na likido, at isang kasunduan sa pakikipagtulungan sa pangalan ng isang kumpanya ng patuka ng isda sa labas ng rehiyon, lahat ay sapat na para patibayin ang mga akusasyon. Nang pabalik na ang sasakyan patungong Bulacan, lalong lumakas ang ulan. Tahimik na nakaupo si Mang Lando sa likod, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga palayan ay puno ng tubig, sinasalamin ang mga kidlat mula sa langit. Sa kanyang puso, mayroong ginhawa at lungkot. Nabunyag na ang network, ngunit ang tubig ng ilog angat ay maaaring mangailangan ng mahabang panahon para muling luminaw. Tumingin si Major Santos sa salamin sa harap, nakita ang mukha ng matandang nakayuko sa likod. Mang Lando, mahina niyang sabi. Kung wala kayo, hindi ito matatapos. Umiling si Mang Lando. Ang natapos lang po ay ang krimen nila, sir. Pero ang kasalanan ko, hindi pa po sigurado. Patuloy na tumakbo ang sasakyan sa ilalim ng ulan, iniiwan ang anino ng lumang bodega na ngayon ay tahimik na, isang piping saksi sa kasakiman at pagsisisi na sa wakas ay nagtagpo sa dulo ng daan. Kinaumagahan, ang langit sa Bulacan ay nababalot pa rin ng kulay abong ulap. Sa silid ng investigasyon ng pulisya, mabigat ang hangin. Sa gitna ng silid, nakaupo si Ilse Armando Vicencio na nakatali ang mga kamay sa harap ng isang mesang bakal. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit sa likod ng kanyang salamin, mayroong isang titig na matalas, malamig at mapanuri. Sa harap niya, binuksan ni Major Santos ang isang makapal na folder na puno ng mga larawan mula sa bodega,
mga alistahan ng padala, at mga talaan mula sa laboratorio. Chay. Vicencio, sabi ni Santos nang walang emosyon. May sapat na kaming ebidensya. Ang asul na likido na tinatawag ninyong formula para sa mabilis na paglaki ay naglalaman ng pestisidyo at heavy metals. Hindi ito bitamina para sa isda. Ngumiti si Vicencio ng bahagya. Lahat ng malaki ay nagsisimula sa maliit na pagkakamali, Major. Kung pipigilan ninyo ako ngayon, pinapatay ninyo ang pagkakataon ng libu-libong magsasaka na mag-ani ng doble ang bilis. Tinitigan siya ni Major Santos ng matalim. Kapalit na namamatay na ilog at nakalalasong isda na kinakain ng mga tao. Hindi ito pag-unlad, krimen ito. Natahimik ang silid, tanging ang tunog ng orasan sa dingding ang maririnig. Sumandal si Vicencio sa upuan. Hindi ako nag-iisa, sabi niya sa wakas. Sa tingin ninyo, may sapat akong pera para gawin ang lahat ng ito. May mga tao sa likod ko. Mga taong mas makapangyarihan kaysa sa inyo. Sino sila? Mabilis na tanong ni Santos. Tumingin si Vicencio sa salamin sa gilid ng silid. Gusto ko ng proteksyon at paglipat sa pambansang bilangguan. Kung hindi, wala kayong maririnig na pangalan mula sa akin. Nanahimik si Major Santos sandali pagkatapos ay sumenya sa dalawang investigador na lumabas. Nang magsara ang pinto, yumuko siya. Hindi ka nakikipagnegosasyon, Vicencio. Nakatayo ka sa bingit ng pagkawasak. Sabihin mo kung sino ang nasa likod mo at baka bigyan ka pa ng korte ng mas magaan na parusa. Matagal siyang tinitigan ni Vicencio, pagkatapos ay bumulong, hinahanap ninyo ako. Pero dapat hinahanap ninyo si Ricardo Salonga. Siya ang nag-aayos ng lahat ng ruta. Ako lang ang lumikha ng formula. Ang pangalang iyon ay nagpataas ng kilay ni Santos. Ricardo Salonga, isang dating empleyado ng kooperatiba ng palaisdaan na nawala ilang taon na ang nakalipas, kilala sa kanyang katusuhan at mga koneksyon sa iba't ibang pamilihan. Isinulat ni Santos ang pangalan sa kanyang talaan. Nasaan siya ngayon? Ang huli kong narinig, mahinang sagot ni Vicencio, nagtayo siya ng bagong bodega sa Mikawayan, sa tabi ng malaking ilog. Mukha lang itong palaisdaan, pero sa ilalim nito, mayroong imbakan ng mga kemikal. Tumayo si Major Santos. Kung nagsisinungaling ka, sisiguraduhin kong magiging mas mahirap ang buhay mo. Muling humiti si Vicencio. Hindi ko kailangang magsinungaling. Alam kong itutuloy ni Cardo ang proyektong ito. Kung hindi kayo kikilos agad, mas mapanganib siya kaysa sa akin. Matapos dalhin si Vicencio pabalik sa selda, lumabas si Santos sa bakuran. Dahan-dahang umambon. Matagal siyang nakatayo, nakatingin sa basang lupa, pagkatapos ay tinawag si Mang Lando na nakaupo sa isang bangkong kahoy. Mang Lando, sabi niya, narinig niyo na ba ang pangalang Ricardo Salonga? Kumunot ang noo ni Mang Lando, sinubukang alalahanin. Noong buhay pa ang kooperatiba, may isang Cardo. Tahimik pero magaling magsalita tungkol sa patukan ng isda. Madalas siyang pumunta sa maliit na laboratorio kung saan nagtatrabaho si Ify. Vicencio. Siya nga, bulong ni Santos. Hahabulin natin siya hanggang sa dulo. Dapat itong matapos sa kamay ng taong nagsimula nito. Nang hapong iyon, isang special ops team ang binuo. Aalis sila patungong Mikawayan ngayong gabi, susuyurin ang lokasyon na binanggit ni Vicencio. Ang ulat mula sa Bureau of Fisheries ay nagpatibay sa impormasyon. Sa loob ng 2 buwan, madalas makaamoy ang mga residente ng kemikal mula sa isang lumang palaisdaan sa tabi ng ilog. Bago umalis, tinanong ni Santos si Mang Lando. Gusto niyo bang sumama? Tumango si Mang Lando ng walang pag-aalinlangan. Kailangan kong makita itong matapos, sir. Kung hindi, hindi ako matatahimik. Dumilim ang gabi. Dahan-dahang umalis ang mga sasakyan mula sa istasyon patungo sa kanluran, tinahak ang basang daan at ang hamog na dahan-dahang bumababa. Sa loob ng sasakyan, tanging ang tunog ng makina at ulan ang bumabasag sa katahimikan. Sa mukha ng lahat, may kamalayan na ang biyahe ngayong gabi ang magtatakda ng katapusan ng madilim na network na dumungi sa kanilang mga ilog at pamilihan sa loob ng maraming taon. Hinigpitan ni Major Santos ang hawak sa manibela. Sa kanyang isipan, iisang pangungusap ang paulit-ulit, ngayong gabi, dapat itong matapos.
dahan-dahang bumaba ang gabi sa Mikawayan. Isang manipis na hamog ang nakabitin sa ibabaw ng mga palaya na kararating lang ng ulan. Sa malayo, ang huni ng mga kuliglig ay humahalo sa lagaslas ng malaking ilog na umaagos sa likod ng mga kawayanan. Sa tabi ng ilog na iyon nakatayo ang isang lumang gusali na may dingding na tabla, kalahati nito ay lubog sa putik, mukhang ordinaryong bodega ng isda para sa sinumang sumulyap. Ngunit ng gabing iyon, ang lugar na iyon ang naging target ng team ni Major Santos. 3 sasakyan ang huminto mga 500 metro mula sa lokasyon. Pinatay ang mga ilaw. Bumaba si Major Santos, tinitigan ang mapa sa kanyang kamay. Ang bodega ay nasa kanluran ng palaisdaan, malapit sa tulay na kawayan. Ayon sa mga residente, madalas may ilaw mula sa likurang bintana tuwing gabi, mahina niyang sabi. 6 na miyembrong may dalang armas ang gumalaw, pinalibutan ang gusali. Si Mang Lando ay sumunod sa likod ni Santos, suot ang isang kupas na jacket at itim na sombrero. Mula sa malayo, isang malabong liwanag ng neon ang kumikislap sa likod ng dingding. May narinig na humintong motorsiklo, pagkatapos ay may nagsalitang mahina. Sumenya si Santos na dumapa ang lahat. Mula sa siwang ng mga puno ng saging, nakita nila ang 2 lalaki na nagdadala ng maliliit na sako papasok sa bodega. Isa sa kanila ay matangkad at may namumuting buhok, si Ricardo Cardo Salonga. Target sighted, bulong ng isang petugas sa radyo. Tumango si Santos. Hintayin nating simulan nilang ilipat ang mga gamit. Walang ingay. Ilang minuto ang lumipas. Mula sa loob, narinig ang tunog ng bakal na bumubukas. Lumakas ang ilaw. Sumilip si Santos. Nakita niya si Cardo na binubuksan ang isang malaking bowl na bakal na puno ng mga bote ng asul na likido at ilang dokumento. Sinusuri niya ang mga tala habang kinakausap ang kanyang tauhan. Ito na ang huling padala. Pagkatapos ng gabing ito, lilipat na tayo sa kanluran. Nagsisimula ng makaamoy ang mga pulis sa Bulacan. Ang mga salitang iyon ang nag-udyok kay Santos na sumenyas. Ngayon sabay-sabay na sumindi ang mga flashlight. Pulis! Huwag gumalaw, sigaw niya ng malakas. Sumugod ang lahat ng petugas. Nagpanik ang 2 lalaki sa loob, sinubukang tumakas sa likod. Isa ang nahuli agad, ngunit si Cardo ay tumalon palabas ng bintana at tumakbo patungo sa ilog. Habulin, sigaw ni Santos. Siya at 2 miyembro pa ang humabol sa gitna ng mga basang puno ng saging. Muling umambon, ginawang madulas ang lupa. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng nabaling sanga. Tumatakbo si Cardo patungo sa tulay na kawayan, may hawak na itim na bag. Lumingon siya sandali, nakita si Santos na papalapit. Hinto! Huwag kaming puwersahing bumaril. Ngunit patuloy na tumakbo ang lalaki. Nang tatawid na siya sa tulay, nadulas siya sa madulas na kawayan. Nahulog ang kanyang itim na bag sa tubig, dahan-dahang tinangay ng agos. Dumating si Santos sa tamang oras, hinawakan ang kanyang braso para hindi siya matangay ng ilog. Nagbuno sila sa maputik na pampang. Bakit mo ginawa to? Sigaw ni Santos sa gitna ng ulan. Ilang tao na ang nalaso ng mga kemikal mo? Hinihingal si Cardo, puno ng galit ang kanyang mga mata. Wala kayong alam. Ibinenta ko lang kung ano ang hinihingi ng tao. Si Ilchi Vicencio ang nagsimula ng lahat. Ipinagpatuloy ko lang para hindi mamatay sa gutom ang mga magsasaka. Mas mabuti nang madumi ang tubig kaysa walang laman ang tiyan. Pinigilan ni Santos ang kanyang galit, pinilipit ang kamay ni Cardo at pinusasan ito. Dumating ang 2 pang pulis, tinulungang iahon ang lalaki mula sa putik. Ang itim na bag na naanod ay nakuha ilang metro sa ibaba ng ilog. Nang buksan, ang laman ay hindi pera, kundi mga dokumento at mapa, mga ruta ng padala sa iba't ibang pamilihan sa gitnang Luzon. Kumpleto sa mga pangalan ng maliliit na tindero bilang tagapamagitan. Lahat ay natahimik. Ang network na kanilang binuwag ay mas malaki pa pala kaysa sa inaakala. Matagal na tinitigan ni Santos si Cardo, umaagos ang ulan sa kanyang mukha. Akala mo makakatago ka habang buhay? Ngayong gabi, tapos na ang lahat. Yumuko si Cardo.
Nanginginig ang kanyang katawan dahil ba sa ginao o dahil sa pagkaalam na ang katapusan ng kanyang buhay bilang isang madilim na anino ay dumating na. Nang paalis na sila, dahan-dahang tumila ang ulan. Sumilip ang buwan sa pagitan ng mga ulap. Ang liwanag nito ay sumasalamin sa ibabaw ng ilog. Nakatayo si Mang Lando sa tulay na kawayan, matagal na tinitigan ang tubig. Sa kanyang puso, may isang ginhawang mahirap ipaliwanag. Ang lahat ng lihim na dati niyang itinatago ay tila nalunod na kasama ng tubig ng ilog na dahan-dahang nililinis ang sarili. Ang mga sasakyan ng pulis ay dahan-dahang umalis sa Mikawayan, dala si Cardo Salonga at ang huling ebidensya ng network na dumungis sa buhay ng maraming tao. Tumingin si Major Santos sa langit. Bumulong ng mahina, sa wakas, tapos na. Pero ang presyo ng katotohanan ay laging mahal. Ilang linggo matapos ang pagkakahuli sa Mikawayan, nagsimulang bumalik sa normal ang buhay sa Bulacan. Ang ilog angat, na dating mabaho, ay unti-unting lumilinaw, bagamat ang mga peklat ng polusyon ay makikita pa rin sa mga pampang nito. Isang karatula na may nakasulat na, bawal magtapon ng basura sa ilog di ang matatag na nakatayo. Ang mga tao ay bumalik sa pagtitinda ng may pag-iingat, at ang kwento ni Mang Lando ay kumalat sa mga tindera, hindi na may tono ng hinala, kundi ng paggalang at awa. Sa silid ng hukuman ng Bulacan, puno ang mga upuan. Dumating ang lokal na media. Sa upuan ng mga akusado, magkatabing nakaupo sina Hisi Armando Vicencio at Ricardo Salonga. Maputla at malamig ang kanilang mga mukha. Binasa ng piskal ang mahabang listahan ng mga krimen, pagpapakalat ng mapanganib na kemikal, polusyon sa kapaligiran, at panloloko sa maliliit na mamamayan. Nakaupo si Major Santos sa unang hanay kasama ang kanyang team. Sa tabi niya, nakayuko si Mang Lando, hawak ang kanyang kupas na sombrero. Naroon siya hindi bilang akusado, kundi bilang pangunahing saksi. Nang tawagin ang kanyang pangalan, dahan-dahan siyang tumayo at lumakad patungo sa kinatatayuan ng saksi. Napuno ng bulungan ang silid. Mang Lando Reyes, simula ng hukom. Kilala niyo ba ang mga akusado sa inyong harapan? Tumingin si Mang Lando sa dalawang lalaki. Kilala ko po sila, kagalang-galang. Nakipagtulungan po ako sa kanila, bagamat hindi ko lubos na alam kung ano ang dala ko noon. Alam niyo ba na ang inyong ginawa ay nagdulot ng polusyon sa ilog at pinsala sa komunidad? Tumango si Mang Lando. Alam ko na po ngayon. Noon, ang iniisip ko lang ay kung paano maililigtas ang aking anak na may sakit. Ngunit nakalimutan ko na ang pagliligtas sa isang buhay, kapalit ng pagsasakripisyo, sa marami ay mas malaking kasalanan. Ang kanyang boses ay paos ngunit matatag. Natahimik ang silid. Maging ang hukom ay huminto sa pagsusulat. Ang mga salita ni Mang Lando ay tila tumago sa malamig na pader ng korte. Matapos ang testimonya, ipinagpatuloy ang pagbasa ng hatol. Hiniling ng piskal ang 20 taong pagkakakulong para kay Cardo at 15 taon para kay Vicencio. 3 beses na pumalo ang martilyo ng hukom, nagpapatibay sa hatol. Nag-ingay ang silid, ang ilan ay nakahinga ng maluwag, ang ilan ay nanatiling tahimik. Sa labas ng korte, pinagkaguluhan ng mga mamamahayag si Major Santos at Mang Lando. Ngunit maikli lang ang sinabi ni Santos, nakamit na ang hustisya. Ngayon, tungkulin nating ayusin ang nasira. Tinapik niya ang balikat ni Mang Lando bago umalis. Sa mga sumunod na araw, bumalik si Mang Lando sa palengke. Ang kanyang pwesto ay nasa kanlurang sulok pa rin, ngunit hindi na puno ng hito. Nagbebenta na siya ng natural na patuka, isang halo ng dahon ng papaya, darak at organikong fermented na sangkap. Tinuturuan niya ang mga batang tindera kung paano ito gawin, ipinapaliwanag ang kahalagahan ng pag-aalaga sa tubig at lupa. Marami ang pumupunta para matuto, kabilang si Rico, ang tagalinis, na ngayon ay tumutulong sa kanya tuwing umaga. Kung marumi ang tubig, pati isda ay hindi magiging tapat sa atin, sabi ni Mang Lando isang umaga habang nagtitimbang ng mga sangkap. Ang tubig at puso ay pareho lang. Kung gusto mong luminis, kailangan mong aminin muna ang dumi nito. Nagtawanan ang mga tao, ngunit alam nilang sa likod ng simpleng kasabihan na iyon ay may isang mapait na karanasang hindi lahat kayang pagdaanan. Sa bahay, unti-unti nang bumubuti si Ariel. Mas malakas na ang kanyang katawan, bumalik na ang kanyang ngiti.
Tuwing hapon, nakaupo siya sa balkonahe, sinasamahan ang kanyang ama na magpakain ng isda sa palaisdaan sa likod. Tatay, sabi niya isang araw, sabi po ng mga tao sa palengke, bayani daw kayo. Ngumiti si Mang Lando ng bahagya. Hindi bayani si tatay, anak. Isa lang siyang taong nagkamali, tapos binigyan ng pagkakataong magbago. Namula ang langit sa malayo. Narinig ang pag-awit ng orasyon, marahang umalingaw mula sa maliit na kapilya sa dulo ng kalsada. Tumayo si Mang Lando, tinitigan ang ilog sa likod ng mga puno. Ang tubig nito ngayon ay malinaw, sinasalamin ang huling liwanag ng araw. Sa katahimikan, nagdasal siya, hindi para humingi ng anuman, kundi para magpasalamat. Dahil mula sa pagkakamali, natutunan niya ang kahulugan ng katapatan. Mula sa kawalan, natagpuan niya ang kahulugan ng kapatawaran. At sa gitna ng maingay na palengke tuwing umaga, ang kwento ni Mang Lando Reyes ay patuloy na nabubuhay, bilang isang paalala na minsan, ang hustisya ay hindi lang sa korte ipinapanganak, kundi pati na rin sa puso ng isang taong naglakas loob na magbago. Ilang buwan matapos ang huling paglilitis, ang buhay sa San Isidro ay bumalik na sa dati. Dumating ang tag-ulan at ang amoy ng basang lupa ay muling pumuno sa hangin. Ang pamilihang bayan ay abala sa sigawan ng mga tindera, mga batang nagtatakbuhan sa makipot na pasilyo, at ang tunog ng mga kutsilyong humihiwa sa sariwang isda sa umaga. Sa kanlurang sulok ng palengke, kung saan dati puno ng bulungan at hinala, ngayon ay nakatayo ang isang maliit na pwesto na may bagong karatula, organikong patukan ng hito, gawa ni Mang Lando Reyes. Tuwing umaga, mas maagang dumarating si Mang Lando, inaayos ang mga timba na puno ng natural na sangkap. Hindi na siya nagbebenta ng isda, kundi nagtuturo sa maliliit na mangingisda kung paano gumawa ng masustansya at murang patuka. Ang mga tao ay dumarating hindi lang para bumili, kundi para makinig sa kanyang mga payo. Minsan, dinadala nila ang kanilang mga anak para lang makita ang matandang muntik ng maligaw ng landas, ngunit bumalik sa tamang direksyon. Malinaw na po ang ilog ngayon, tay, sabi ni Rico isang umaga habang dala ang isang sakong dara. Ngumiti si Mang Lando. Dahil natuto na ring maging tapat ang mga tao, Rico. Ang ilog ay parang puso ng tao. Kung patuloy mong lilinisin, matututo itong magpatawad. Si Aling Nena, na nagbukas na ng mas malaking karinderya sa harap ng palengke, ay napangiti. Kung lahat ng tindera ay tulad ninyo, tay, baka hindi lang maging masigla ang palengke, magiging lugar pa ito para matuto tungkol sa buhay. Isang maliit na tawa lang ang sagot ni Mang Lando. Nag-aaral pa rin po ako, Aling Nena. Ang kaibahan lang, alam ko na ngayon na ang katapatan ay hindi kasing bilis magpabusog ng tiyan kumpara sa maruming pera, pero mas nagpapatulog naman ito ng mahimbing. Pagsapit ng hapon, umuuwi siya gamit ang kanyang lumang motorsiklo, dinadaanan ang daan patungo sa barangay Matang Tubig. Sa bahay, nakaupo si Ariel sa balkonahe, naghihintay. Ang binata ay mas malusog na ngayon, hindi na maputla ang kanyang mga pisngi. At sa tuwing dumarating ang kanyang ama, malapad ang kanyang ngiti. Sa likod ng bahay, muling nabuhay ang kanilang palaisdaan. Malinaw ang tubig, at ang maliliit na isda ay maliksing lumalangoy sa pagitan ng mga water lily. Kamusta po sa palengke, tay? Tanong ni Ariel habang inaabot ang isang basong mainit na salabat. Maayos, anak. Nagsisimula nang maintindihan ng mga tao ang kahalagahan ng malinis na tubig. Marami nang natututong gumawa ng natural na patuka. Tumango si Ariel, nagniningning ang kanyang mga mata. Naitama na po ninyo ang lahat. Matagal siyang tinitigan ni Mang Lando. Hindi pa, anak. Ang pagtubo sa pagkakamali ay hindi tungkol sa pagiging naparusahan o hindi, kundi kung paano natin ito hindi na ulitin. Dahan-dahang bumaba ang takip silim, ang langit ay naging kulay gintong kahel. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng kampana ng simbahan para sa orasyon, umaalingaw sa pagitan ng mga palayan. Tumayo si Mang Lando sa gilid ng palaisdaan, tinitigan ang kanyang anino sa tubig. Ang hangin ng hapon ay nagdala ng amoy ng basang lupa at ang huni ng mga kuliglig. Sa kanyang puso, may isang kapayapaang hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Alam niyang hindi na magiging mahaba ang kanyang buhay, ngunit hindi iyon nakakatakot. Nakita na niya ang sapat na mukha ng tao, ang sakim, ang desperado, at ang naninindigan sa katapatan kahit nagugutom.
Lahat ng iyon ay nagpaintindi sa kanya na ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano karami ang pag-aari mo, kundi kung ano ang natitira sa iyong puso kapag kinuha na ang lahat. Ilang araw pagkatapos, dumalaw si Major Santos. Dumating siya ng walang uniporme, suot lamang ang isang simpleng polo at isang mainit na ngiti. Naupo sila sa balkonahe, nakatingin sa palaisdaan. Mang Lando, sabi niya, nais ng lokal na pamahalaan na gawing training site para sa mga organic fish farmers ang palaisdaan ninyo. Handa po ba kayong gabayan sila? Mahinang humiti si Mang Lando. Para sa ikabubuti, handa po ako hanggat kaya ko pang tumayo. Naging inspirasyon na po kayo sa maraming tao, mahinang sabi ni Santos. Umiling si Mang Lando. Ako'y isang matanda lang na natuto mula sa pagkakamali. Kung may matututunan ang iba mula sa kwento ko, sapat na iyon. Lubog na ang araw, lumamig ang hangin. Nagpaalam si Major Santos, iniwan ang simpleng bahay. Naupo mag-isa si Mang Lando sa balkonahe, pinagmamasdan ang mga unang bituin na lumitaw sa langit. Sa malayo, ang agos ng ilog angat ay marahan, hindi na nagdadala ng amoy ng kemikal. Tanging ang payapang tunog ng tubig na parang isang bulong ng kapatawaran. Matagal niyang tinitigan ang tubig, pagkatapos ay yumuko at nagdasal ng mahina. Sa dasal na iyon, walang kahilingan. Tanging pasasalamat. Salamat po, Panginoon. Hinayaan ninyo akong bumagsak para malaman ko ang kahulugan ng pagtayo. At nang gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang anino ng isang matandang lalaki ay